Po, the same time, halos mag-alas sa madaling araw, binigyan pa natin ng instruction ng ating CRS at yung ating R7 para magkaroon ng investigation. Kaya na po, immediately after na flag racing, magkaroon na po sila ng Zoom investigation meeting para doon sa patuloy. Ang nakita po natin dyan, lumalabas po base na rin sa pahayag ng mismo may-ari ng establishment. Sinabi niya po na inimbitahan niya yung isang police corporal na mag-early dinner. Ito po ay 4:30 ng hapon. Kaya mapapansin po natin doon sa report po nila, 4:30 ng hapon, sinama ng police corporal, yung isang PSSG at yung pong official na nasawi po. At doon, sabi, di umano, nung may-ari ng establishment, na pinag-usapan nila is about peace and order. Ngunit umabot po sila na hanggang gabi. At makikita po natin doon sa mga ebidensya na nakala po natin, na nung may nakakagulo na sa likuran po nila na tatlong individual o customer, doon po tumayo yung grupo ng nasabing opisyal at yung dalawang sargento para po sana supposedly i-pacify. Ngunit bago po nila mag-pacify, is bigla po nagdulot ng baril yung pong suspect na nahuli at binaril at tinamaan po sa kaliwang dibdib yung pong ating opisyal po. Yun po yung initial na investigation na natin po. Pansin po natin, doon sa spot report natin, inilagay po natin yung word na reportedly responding po sa insidente. While technically, pumapasok pa rin siya sa pag-responde sapagkat nung may nakakagulo dun sa likuran po nila, is yun po ang ginawa nila. Nag-responde sila para i-pacify. Pero base po dun sa report mismo ng may-ari ng establishment, na pinag-uusapan nila yung about peace and order po doon sa nasabing lugar. Kaya 4:30 ng hapon, nandun na po sila sa lugar talaga. Pero hindi nila area yun, sir. Like, naimbitahan lang sila doon for dinner and to talk about peace and order. Tama po yun, sapagkat yung pong ating opisyal na nasawi ay miyembro ng mobile force po. Naka-duty ba sila, sir, that time? Hindi po, sila po ay off-duty po. Nag-inom ba sila, sir? Ayun po, kasama sa mga iniimbestigahan po natin na sila po ay sapagkat ang report lamang po na ibinigay ng ating may-ari ng establishment ay nag-invite po siya ng dinner. Pero alam po ninyo, lahat naman po yan lalabas sa investigation sapagkat nakasecure na rin po tayo ng mga CCTV footages. Pinuntahan na rin po ng provincial director po natin yung so na alam natin na kapag may nangyaring gulo at tinawagan po sila. Pero po ang ginawa po nila responde dahil nandun na po sila sa ilo. Klaruhin ko lang, sir, hindi sila involved sa heated argument prior ng away doon, sir, o baka involved sila doon sa away sa likod? Ang initial investigation po natin, makikita rin po sa CCTV later on pag nakita niyo po, na talaga sila nung nakakagulo, yung pong isang empleyado ng establishment, nilapitan po yung mga grupo ng polis natin at sinabi na sir, pakicheck niyo po yung mga individual. Lalakita po namin na mukhang armado po sila. Ang nakakagulo po, base po doon sa mismong statement ng may-ari ng establishment, yung mismong grupo ng mga suspects po natin, ang sila mismo at nang nagtatalo-talo. Ang kategory niya po isang KTV bar po. Okay. For ano lang, sir, alam ba yung mga polis natin na pumunta? Lilinawin po natin. Kaya nga po dahil po doon sa konteksto na sila po ay nandoon, whether for dinner or for official po na ano lang sinasabi po nila, ang lahat po ng miyembro ng Philippine National Police ay ipinagbabawal sa mga ganong uri ng places. May nire-report po na di mo naman katulad ng mga armado na pupunta sa kanyang establishment. Kaya nga po ngayon, nirekomenda po ng ating chief ng CRS at ang ating pong DRPO yung administrative relief ng kanila pong chief of police ng Puerto Verde dahil po for failure, Puerto Vedra, for failure po to conduct offline bakal doon. Po sa sinasabi nga po natin, bagamat mo yung pinag-uusapan ma'am nila na about sa peace and order, dapat po ang nakipag-usap po dito ay yung local na police stations po. Ito po ay nasa discretion po ng ating pong provincial director. Ang sinasabi lang po natin dito ay ginagay lang po natin ng ating provincial director. Dahil po sa issue po ng Executive Order 226 o yung po ang responsibility. Kasi ma'am, doon sa kanyang statements, kaibigan niya po yung police corporal na po. Ano yung, aside sa pagiging may-ari ng KTV, sir, anong work nito, sir? Like, ano siya, asset or like kaibigan or related sa PNP? Kaibigan na po yung isang police corporal. Pero nakita niyo po kasi doon sa report, kung makapansin niyo, yung pong tatlong member ng PNP po natin, wala po sila mismo sa loob ng establishment.
yung pong kinakainan is nasa baba po, nasa ilalim po siya. Hindi talaga sa main, hindi po sa main establishment floor. Pero nung umabot po ng gabi, sila po ay umakyat po doon. Kaya nung may nagkakagulo sa likodan nila, humingi ng tulong ng isang empleyado, at sinabi po na nakakagulo sila, tila may mga firearms po. Una po, nakikiramay po ang Philippine National Police Forces, una sa pamilya po ng nasawi nating kasama. Sinasabi nga po, for the longest time, wala na po halos tayo nakikita ng mga police natin na pupunta sa mga establishments. Kaya nga, tinatawag natin dito, habang kayo nasa servisyo, on duty ka man, off duty ka man, yung discretion po kasi is napakahalaga pagdating po sa pagtupad ng inyong